Yo, what's up mga lods? Yo, what's up mga lods? Welcome back to my channel. Today's video is about hacking. So napaka-advance na ng technology ngayon. Pwede na lahat ma-hack. Basta yung magustuhan nilang i-hack, pwede na nilang ma-hack. So dapat yung style mo rito maging anonymous ka. Yung hindi ka mapapansin ng mga demonyo. Tawag doon, makisali ka sa mga demonyong hacker. So ganito ang gagawin nyo. So pag once na may knowledge ka na sa hacking, siguro ang mangyayari sa inyo niyan, pag hindi kanya nagustuhan, ang mangyayari sa inyo niyan is babalik-balikan kanya. Ihahack niya lang palagi yung computer mo. So, katulad sa akin, ganito. So, matagal niya na itong ginagawa. Ito yung pinaka-latest niyang ginagawa sa computer ko. Papakita ko sa inyo kung anong ginawa niyang hack. Ito. Ginagawa niya, yung pinaka-latest na driver, ginawa niya ng bug. Hindi ko alam kung bug to ng AMD, pero may ano ako na ito yung pinaka-latest ng AMD. Hindi ko alam kung bug to Sabihin niyo na lang sa akin kung mali ako. Ito yung pinaka-latest ng ano. So etong bug na ginawa niya, ito. Kasi nag-overclock ako alam niyang ano ako overclock enthusiast ako So ito yung ginawa niya. Ayan. Paano ko ma-overclock yan hindi na inedit? Inedit yung yung lalagyan dito ng yung tatypean mo ng ng number. So hindi mo makikita kung kung ilan yung na-overclock mo. So ang gagawin ko, hindi ko na lang to anuhin. Ayan. So ganyan na lang yan. So i-close ko na lang to. Tingnan natin yung Ayan. So kasi yung ginagawa niya, tawag dito, yung isang driver sinisira niya. Ang ginagawa niya sa isang driver, yung dalawa kasi yung yung AMD, isang Adrenaline Edition saka isang AMD Pro. Yung AMD Pro yung ayos na driver. So ang ginagawa niya, sinisira niya palagi yung driver. Siguro pag naka-online siya, hindi niya ginagawa hindi ko alam kung ginagawa niya ng script o talagang sa AMD na mismo yung may AMD driver na mismo yung may problema, o talagang sinisira na mismo ng AMD. Pero palagay ko, hindi ko alam kasi lagi niya tong ginagawa pero palagay ko may hacker dito. Hindi ko alam mo sa AMD o sa na. So ito yung ginagawa niya. Ginagawa niya, sinisira niya yung lagi nilang sinisira. Hindi ko alam kung pakanana to mismo ng AMD. So ito, dalawa lang naman yung driver nito, yung Adrenaline saka Pro Edition. Yung Pro Edition, okay to. Ito lang yung may bug ngayon, yung kulay pula. Ito, Adrenaline Edition. Ayan, Adrenaline. So ayan, hindi ako makapag-record kasi minsan tawag dito, nagka-crash yung driver. So may nag-comment sa akin nung nakaraan. Hindi ko alam kung tawag dito, kung may connection yon. Kasi sabi niya sa akin, pares daw kami ng ng GPU, tapos yung sa kanya laging nagka-crash. Sabi ko, hindi naman ganoon yung GPU ko. Nagka-crash lang naman yung GPU ko pag nasosobrahan ko sa overclock, yung kinakapos siya ng So parang ang nangyari, siguro hacker na rin mismo yon, kasi ini-implicate niya na yung kapares siya ng GPU ko, yung GPU niya crash, palaging nagka-crash. So palaging nagka-crash yung driver. So ini-implicate niya
na pati yung GPU ko, ganun din yung mangyari. Palagay ko yung hacker lang yun eh. Kaya, kung parang ganun yung, kasi, kumokonek lagi yun sa akin. Tawag dito, nakikiano lagi yun, updated. So, ang ginagawa niya, ganito, lagi niyang, adjust ako ng adjust sa overclock. So, alam ko naman kung bakit nagka-crash minsan eh. Tawag doon, yung nagka-crash yung driver kasi, na-hit mo yung limit ng ng overclocking. So, ang tendency niyan, tawag doon, kakapusin ng kakapusin ng current, hindi niya mabibigay yung pinaka wattage. So doon na magka-crash yung driver, yung mismong GPU na, hindi yung mismong driver lang. So ang ginagawa naman niya ngayon, parang ini-entas niya yung driver mismo ng tawag dito, ng GPU ko. Ini-entas niya mismo, dinidisable niya. Kasi bakit niya dinidisable? So, paano ko napansin bakit niya dinidisable? Kasi, hindi nakaka-recover yung yung driver dito sa, yung display driver. Kasi, dapat pag na-entas niya yung driver, so, makaka-recover yung pinaka-Windows driver, babalik yung screen. So dito, dahil dito sa sa bago niyang tricks, ang ginagawa niya, ini-entas niya mismo yung driver ng AMD. So, pag na-entas niya yung driver ng AMD, hang na yung unit ng Windows 11. Pero sa Windows 10, nakaka-recover naman eh. Medyo totoo pa naman yun kasi nasasagad ko yung overclock. Pero ngayon dito, hindi ko naman nasasagad yung overclock. So, yun ang ginagawa niya. So, hindi ako makapag-work ng maayos, ng YouTube ko, makapag-recording. So, makapag-stream. Hindi ako makapag-stream kasi lagi nagka-crash yung driver. Kahit nga recording, nagka-crash pa eh. Bigla niyang ini-entas yung ini-entas yung driver ng GPU eh. So, nakailang recording na ako ngayon, naka-10 na sigurong recording. Ang nangyayari, ini-entas niya yung yung pinaka-driver ng GPU. Tapos itong na to, parang may inedit siya dito, tingnan niyo, ayan Paano ko ma-overclock 'yan? So pag in-apply ko 'yan, automatic nagka-crash yung driver, wala pa akong ginagalaw diyan. 'Di ba? Pag in-apply ko to, automatic nagka-crash to. May sinet siya dito na hindi ko alam kung ilang number yung sinet niya diyan eh. Pero nakalagay dito 1,000. So minsan naman ang ginagawa niya dito sa driver, pinapako niya lang yan sa 1,000. So pinapako niya sa 1,000. Hindi siya hindi siya pumapalo ng max sa Lagi niyang pinapako sa 1,000 para bumagal yung GPU ko. Ayan kita nyo 1,000. Pinapako niya dyan palagi yung 1,000 para bumagal yung GPU, para maghang yung unit, yung pinaka driver. Ayan pinapako niya dyan. So yun lang. So napaka-advance na ngayon ng technology. Pwede na tayong mahack kahit anong gawin natin. Wala na tayong tawag dito, wala na tayong kumbaga safest place na tinatawag dati. Siguro magiging safest place lang yung paggagamit nyo ng computer pag wala talaga kayong alam, kasi hindi kayo pag-iinitan yan. So ayan, dapat siguro, kung sa akin siguro dapat may ako dito may tawag dito, yung ganun din yung kaalaman ko sa kanya para ma-counter attack ko yung mga pinaggagawa niya. So ang kulang sa akin, hindi ko alam yung mga pinaggagawa niya. So kaya pinapasensyahan ko na lang. Format lang tayo ng format pag pag hindi ko na alam yung gagawin. Pinaka solusyon ko kasi yung pag format, kasi hindi na natin alam yung pasikot-sikot dyan sa Windows eh.
So pinakamadali kasi madali lang naman mag-format ngayon, mga ilang minutes na lang para ma-reset lahat yung mga pinaggagawa niyang ano, kung may hack man siyang nilagay o may ano, ma-reset lahat. Gawa na lang siya ulit. Ang mahirap nun, format ka ng format, tapos yung siya meron siyang script, pumapasok agad sa PC. Lugi ka, 'di ba? Parang nakabot. So, yun lang ginagawa ko. Pinapaalam ko lang ngayon sa inyo kung gaano naka-advance yung technology ng hacking.